Thank you so much. By faith. Hallelujah. So, wala pa natin si Lord. Come on, give God grace. Give God praise, I mean. Thank you, Jesus. Sa lahat ng nakakaranas ng katapatan ng Lord at kabutihan ng Lord, come on, don't stop praising God. Come on, sige palapuan natin ang ating Panginoon. Come on, church. YDC, come on. Alam nyo, itong topic natin, isa sa pinakamasarap na pinag-uusapan. God is faithful. Dapat ang Diyos. Isa sa pinakamagandang pinag-uusapan. Kasi I believe lahat tayo may input. Lahat tayo may karanasan sa katapatan ng Panginoon. The mere fact, the mere truth that you are here today, the very reason that you're here today, it's not by chance. Hindi dahil sa nagkataon lang. Sa nagdaang isang linggo, buhay pa rin tayo. May kalakasan. Hindi nagkataon lang yun, ha? Ang pinakadahilan dahil tapat ang Diyos. Ang lahat lumipas na. Lilipas ang lahat ng bagay. Ang uso dati, hindi na uso ngayon, lumilipas. Pero hindi ang katapatan ng Diyos. Kaya, kapatid, kung nandito ka man na you're struggling, you're challenged, I believe you are in the right place. Because the Lord would want you to be reminded, He is faithful. Tapat si Lord. Hindi magbabago yun. Hindi siya nakadepende sa kabaitan mo, hindi siya nakadepende sa kung anong ibibigay mo. Tapat ang ating Panginoon. Mabuti ang ating Diyos. We will never run out of reasons. We will never run out of reasons of knowing how good our God is. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sometimes a lot of times makakot off guard ka talaga eh. Lalo na sa mga pagkakataon na may mga pagkakataon na parang bagya nakalimutan mo, pero the Lord has His way of reminding us na ganyan siya katapat eh. Kahit sa mga pagkakataon nakakalimutan natin, nandyan ang Panginoon para magpaalala ng katapatan niya sa ating mga buhay. Kaya yung inawit natin kanina, totoong-totoo yun. I don't know sa mga bago or sa mga, kasi itong kantang to, yung kanta natin kanina, matagal na yun eh. Edad pa ni Brother Yves. Hindi, joke lang. Bago-bago lang din si Brother Yves. Pero it doesn't get old. Hindi naluluma. Hallelujah. O napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. O Diyos, napakabuti
ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Naalala ko lang si Asaph. I don't know if you know Asaph. Isa siya sa mga sumulat sa Psalms. Sa Psalm 73, sabi niya, Lord, sabi niya ganyan, I'm about to give up. Sabi niya, pasuko na ako, sabi niya ganyan. My foot is sleeping. Sino dito naranasan na ng konting-konti na lang susuko na? Siguro may mapagkakataon na tayo sa buhay natin na may ganun na. Si Asaph, ganun yung sitwasyon niya. Naging honest siya sa Lord kasi yung context na yon, nakikita niya parang pinagpapala yung mga wicked, yung mga masasama. Siya parang, yung sa kanya, parang siya yung kawawa. My foot is sleeping, sabi niya, I'm about to give up. Susuko na dapat ako, Lord, sabi niya. Pero dun sa Psalm 73 na yon, sinabi niya, pero pumunta ako sa sanctuary mo, sabi niya ganyan. Nung panahon na pasuko na ako, nung panahon na ayoko na, yung panahon na konting-konti na lang, pumunta ako sa sanctuary mo, sabi niya ganyan. I went to your sanctuary. I went to your presence. Sabi niya ganyan. Pinili kong pumunta sa presensya mo. At alam niyo kung anong na-realize ni Asaph? Lord, kahit pala doon sa mapagkakataong pasuko na ako, hindi mo ako binitawan. You are still holding me. Sa atin, maraming mga challenges sa mga kabataan na nandito ngayon. I believe you face a lot of challenges every single day. You may be honest or not, sabihin nyo man, i-share nyo man o hindi, pero maraming challenges. And the enemy would want you to quit. Gusto niya sumuko kayo. Yun yung isa sa pinaka-primary desire ni Satan. Talagang mag-quit. Hindi natin tapusin yung race. Mag-backslide tayo. Pero sa mapagkakataon na yon, kaya nga, choosing to be here in the sanctuary, in the church, is your best decision today. Because you will realize, and the Lord will make you realize, the Lord is holding you still. Amen. Hawak ka pa din ng ating Panginoon. Bakit, Brother AJ? Bakit, Kuya AJ? Kasi tapat ang ating Diyos. God is faithful. God is true. It may be a reality that you are challenged. It may be a reality that you are pressed with problems. It may be a reality na marami kang hinaharap na pagsubok. But the truth will remain. God is faithful. God is faithful. Hallelujah. Dahil ang katotohanan, tandaan nyo, kayang-kayang talunin kahit ang realidad ng buhay mo. Because truth comes from the Lord. Amen. That's why today, are you excited? Amen. We are still, thank you so much, Sister Jules. Happy birthday! Happy birthday to you. God's faithfulness. Praise God. We are, and of course, Brother Nat too. Nalalabas din siya the moment. Lalabas na ba siya? Oh, yan. Birthday din ni Brother Nat. Happy birthday. Blessed birthday sa inyong dalawa. God is so good. Amen. God is good. Parang may mas lalakas pa dyan, 246. God is good. Amen. Praise God. We are now in the third part of this monthly series. God is faithful. I believe we are all enjoying. Amen. Because when we speak about God's faithfulness, tandaan nyo, the very reason why you are here, the very reason ng existence natin, the very reason why everything came into being, that reason, it's because God is faithful. Amen. Tapat ang ating Panginoon. Kaya nga, actually, itong katapatan ng ating Diyos, this faithfulness of our God is, makinig po tayo, is an effective weapon against
sa anxiety, against depression, which, itong mga pertinent issue ng mga kabataan ngayon Maraming mga isyong hinaharap, lalo na sa mental health. Pero ito lang, actually, na malaman mo, na hindi mo lang malaman, i-embrace mo ang katotohanan na tapat ang Diyos. Sapat na weapon mo na yon para mapagtagumpayan ang anxiety, ang depression. Kasi ang Panginoon, hindi ka niya iiwanan. Ang Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Kuya, paulit-ulit ko na pong naririnig yan kahit paulit-ulit dahil ang katotohanan, kahit ulit-ulitin mo yan, mananatiling totoo yan. That's why as we go through our lives as youth, alam ko marami kayong pangarap sa buhay. Hopefully this will be our standing ground. God is faithful. Tapat ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Alam nyo, may tanong ko nga lang, sa mga connect, nasaan mga connect? Ang mga connecting. Hello there. Yes. Sa mga taga-connect, meron ba kayong nakitang mga kabataan na bago umupo sa upuan nila, kinauupuan nila, talagang minanmanan muna nila? Chinek muna nila. Yeah. Ay. Meron? As in talagang chinek muna nila? Meron? Yung pagpunta nila bago sila uupo, talagang chinek nila bawat side, bawat anggulo. Wala. Praise God. In chorus talaga. Gusto ko yung united ang mga connect team Diba? Pagpunta nila dito, pipili sila ng upuan, hindi naman nila i-check. Uupo kayo. Sino dito nag-check muna ng upuan? Chinek yung stand? Ay, yung anong tawag dito? Yung tibay, chinek nyo ba? Umupo kayo kaagad, knowing na ang upuan na upuan nyo, ang pew na upuan nyo, madadala kayo. Diba? Kahit na hindi nyo alam ang nangyari dyan sa pew na yan from Monday to Friday. Hindi nyo alam na baka may anay na dyan. Pero once na pumunta kayo dito, uupo kayo freely. Diba? Pero let us see this, not a discourse, let us see this situation. Diyan, ang dali para umupo. Ang dali para magtiwala. Pero bakit pagdating kay Lord, Lord, magpro-provide ka ba talaga? Lord, malalagpasan ko ba ito talaga? Lord, makakatapos ba ako? Lord, isusurrender ko ba talaga siya? Are you getting my point? Pagdating sa Panginoon, parang there are instances na magtatanong ka pa, pero dyan sa upuan na yan, hindi ka naman nag-check. Hindi mo in-evaluate. Hindi mo, buhatin ko muna kaya. Tignan ko muna kaya. Walang ganun, di ba? Talagang buong pagtitiwala. Uupo ka dyan. Umupo ka nga dyan. Pero pagdating sa ating Panginoon, reality check. Sino dito, wala nang pagdududa? Itaas mo ang kamay mo, kapatid. Praise God. Hindi lahat. Nandyan ka na naman. Yung batang talagang confident to. Mag-unfailing faith ito Abangan natin sa mga susunod na taon. Praise God. Praise God you're here today. Pero dito, sinong aminado, there are times na meron pa rin pagtatanong. Meron pa rin, Lord, sigurado ka ba? Meron? Meron pa din. Bakit kaya? Ano kaya yung issue dyan? Kung bakit pagdating sa usapin ng ating Panginoon, meron pa din yung may slight doubt? Sometimes, admit it or not, meron mong ganon? May pagtatanong, kaya mo ba talaga, Lord? Kaya ko ba talaga, Lord? Anybody? Sabi ko ni Kuya Emil kanina, Kuya, magka-question and answer ka ba? Hindi, sabi kong ganyan. Ano yan? What do you think is the issue?
Anybody. Sa upuan na yan, tingnan nyo yung concrete example ko. Sa upuan na yan, you didn't evaluate. Sabi ko nga, hindi nyo naman alam kung anong nangyari dyan eh. Basta pagdating nyo dito, umupo kayo, basta umupo. Hindi naman kayo umupo ng pagganyan lang eh, di ba? Umupo, boom! Ganun eh. Why? Why do you think? What's the concern? Ano yung concern? John Patrick, tingin mo, ano yung concern sa ganong bagay? Pagdating sa Lord, may mga pagtatanong. Ikaw ba, may mga tanong ka pa ba? Meron. Ano kaya yung concern, kapatid? What? Faithless. Kulang sa pananampalataya. That's true. Kaya nga ang pananampalataya, we know workout yan. How can we work out faith? How can we work out faith? By hearing and hearing the word. Kaya nga kailangan mag-grow tayo sa ating faith. Because, remember this, without faith, kapag walang pananampalataya, you will never appreciate God's faithfulness. Without faith, kung wala kang pananampalataya, you will never embrace God's faithfulness. Because through faith, makinig po, through faith, sa pananampalataya, mabubuksan ang mata mo na ang Diyos tapat. Madaling umupo dyan. Bakit? Kasi nakikita mo eh. Di ba? Try mong umupo dito. Hindi ka upo dyan, wala kang nakitang upuan eh. But faith doesn't work by sight. Faith doesn't work on what you see in the natural. Faith will always be based on the faithfulness of our God. Meron tayong faith, buhay ang ating pananampalataya dahil tapat ang ating Diyos. Makita mo man actually, hindi man eh. Kaya nga sabi ni Jesus, those who didn't see me and yet they believe me, they're more blessed. Why? They operated in faith. Kaya how can we have faith? How can we grow sa faith? Paano ma-enhance ang faith? Paano ma-activate ang faith? By this, hearing and hearing and hearing the word. Kaya praying, hindi tayo magsawa. Let us not make YDC just a routine. Punta ka dito, nagbihis ka, naligo ka, pumunta ka dito, humanap ka ng upuan mo, nag-praise and worship ka, umupo ka, nakinig ka sa MC, nag-pray ka, and then word na, nakinig ka din. After word, offering, after kung may special number, bibidyoan mo, tapos second set, pagkatapos sa second set, exit song, exit ka dyan, wala na. Hopefully, we regard YDC as an opportunity for the Lord to reveal something new sa ating lahat. That's how our faith grows. Amen. Amen. For us, again, to appreciate God's faithfulness. Kaya nga nakikita nyo kanina, worship when it is done with faith, you get to realize kung gaano katapat ang ating Diyos. Amen. Sinabi po dito, let us open this topic in this verse in Isaiah, which is a wonderful revelation. Isaiah 48:11. I will rescue you for my sake. Yes, for my own sake. I will not, this is God speaking. This is not Isaiah. This is God speaking. I will not let my reputation be tarnished, and I will not share my glory with idols. Let us all pray. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for this very wonderful time that you have given to us. Maraming salamat sa pagpapaalala, Panginoon, ng katapatan niyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na tunay nga na tapat ka, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon. At hindi ka nagbabago, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, Lord. And Lord, ito po ang katotohanan na pwede naming asahan araw-araw sa aming mga buhay, Lord. We can face every day, Lord. We can face every single day knowing that you are faithful, and that is enough, and that will always be more than enough, oh God. Lord, bless your word.
Lord, pagpalain niyo po ang word niyo, and we're speaking against any work of the enemy. Lord, kung antok man yan, distraction man yan, Lord, sinisira na namin in Jesus' name. We will fully utilize this time to receive, to meditate on your word today, Lord. We thank you, we give you glory and praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpan natin ang ating Panginoon. Sorry, ang daming tissue. Nakalimutan ko ang aking panyo. Ulitin ko, I will rescue you for my sake. Natatandaan nyo, di ba lalakad si Peter sa tubig? If that's you, sabi niya ganyan kay Jesus, tell me to come and I will come. So come, sabi ni Jesus. Naglakad si Peter sa tubig. Paglakad niya sa tubig, nakalakad ba siya sa tubig? Sigurado ba kayo? Okay, naglakad siya. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Anong nangyari pagkatapos? Ano? May wind and wave. Sandali lang, Brother Nat. The birthday celebrant for today. Yung wind and waves ba yan, Brother Nat, nangyari ba nung nandun na siya dun sa kalagitnaan ng paglalakad niya? Even before. So done with faith yan. Naglakad siya. Tapos anong nangyari? Nandyan yung mga alon. Anong nangyari sa mga alon? Ayun, tingnan ko kung alam niya. Yung ano kasing pangalan ng 12 years old? Alam mo, di ba naglakad siya sa tubig? Anong nangyari sa mga alon? Anong nangyari kay Peter? Malalaman mo ngayon. Malalaman mo ngayon, makinig ka. Anong nangyari? Naglalakad siya sa tubig. Ha? He noticed what? The wind and the waves. Nakita niya, tama. Thank you, Brother Nat. Nakita niya yung naglalakihang mga alon which was present even before he stepped out from the boat. And then nakita niya yung mga alon. Anong nangyari? Nalunod. Oh, brother, alam mo na. Kapag tatanungin ko nalunod si Peter nung naglakad siya sa tubig. Tapos, nung nalunod si Peter, ano yung mga katagang sinabi niya? Yun! Tingnan natin kung alam niyo yung istorya na to. Ano yung katagang sinabi ni Peter? 3 words. Lord, save me. Sinave ba siya ni Jesus? Ha? Immediately. Talagang nag-review si Brother Nat. Immediately. Tingin nyo, sinave ba ni Jesus si Peter dahil kay Peter? Is it primarily because of Peter? Tumawag si Peter, Lord, save me! And then Jesus was there. Immediately. Sinave ba ni Jesus si Peter for the sake of Peter? Primarily? Brother Matt, bakit nasabi mong hindi? Yes. Kasi Savior siya. Pero meron pa. Merong sinabi si Lord Jesus kay Peter. Anong sinabi niya after? Why did you doubt? Hindi linigtas ni Peter kasi walang kulang sa pananampalataya si Peter. Hindi yun yung primary reason kung bakit si Jesus nandun para iligtas si Peter. Linigtas ni Jesus si Peter because that is who He is. Yun yung sinabi ni Brother Matt. That is who He is. That is His nature. Kasi kung liligtas tayo, based on our merit, hindi po tayo kaligtas-ligtas. Wala sa atin. Kahit sabihin mong ikaw na yung pinakamabait. Kahit sabihin mong ikaw na yung pinakamasipag. Dahil ang katotohanan, sinabi ni Isaiah, all of our righteous deeds are filthy rags.
maduming basahan sa presensya ng ating Diyos. Nobody among us is really deserves to be saved. But Jesus saves us. Kaya this is a wonderful revelation. Sabi ko sa inyo kanina, sinabi ni Lord, I will rescue you, not just for your sake, for my sake. Kaya upon hearing that, upon knowing that, talagang maaasahan mo si Lord. Kasi itataya niya yung sarili niya. Sino dito yung pinagpaalam niyang may mga kaibigan kayo, tapos pinagpaalam niyo mga kaibigan niyo sa magulang niya, sige po, ako po ang bahala. Meron na ba ditong ganyan? Yung mga magulang na stricto, kaso mag-e-excursion kayo o kaya pupunta kayo sa Starbucks. SB, Sapang Bato na pala ngayon no? Welcome po. Welcome sa ating church. Praise God you're here. And we're really glad, we're really blessed na makasama po namin kayo ngayon. Wala pong aksidente sa ating Panginoon. Amen. Going back. Sino dito? Sige po. Huwag niyo po siyang isipin. Ako po ang bahala. Meron na? Meron na? Bakit niyo sasabihin yun? Kasi alam niyo, maaasahan niyo yung sarili niyo. Diba? Limitado tayo. But that is God declaring, I save, I will rescue you for my sake. Naiintindihan nyo? Kuya, sige, kung hindi for my sake, hindi primarily for my sake, paano natin nare-reconcile ang John 3:16? Yun. Ano sinabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, begotten Son. Kung dito sinasabi ng Isaiah, I will rescue you for my sake, paano natin i-reconcile ang John 3:16? Diba, ang John 3:16, patungkol siya dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. For our own sake, for our sake, He gave His only Son. Dito sinasabi, I will rescue you for my sake. You wanna know? Assignment yan. Next YDC, tatanong yan ni Pastor Joshua. Excited na ba kayo na marinig nyo ulit si Pastor Joshua? Kung di pa darating si Lord next week, mag-invite pa kayo ng mga kaklase ng mga kaibigan. Kung narinig nyo siya ng prayer meeting, boom! Talagang sabog sa presence at anointing. This Saturday, pero hindi na natin papa-assignment, syempre, hindi naman namin kayo papahirapan. Paano natin i-reconcile yun? It's still that. Ito pa rin yun. Why? John 3:16 will never happen kung hindi tapat ang ating Panginoon. John 3:16, kahit sabing for our sake, hindi magiging realidad. Pero naging realidad yan. Dahil tapat ang ating Panginoon. Bakit tapat ang ating Panginoon? Because, again, that is who He is. Pinag-usapan natin last time, He cannot deny Himself. That's His very nature. Kaya maaasahan ba natin ang ating Panginoon? Amen. Maaasahan ba natin ang ating Panginoon? Sa lahat ng bagay? Sa lahat ng pagkakataon? Sa lahat ng sitwasyon? Amen. Kaya dapat siya yung una nating pinupuntahan. Amen. Amen. Praise God. So let us have this 3 points. Praise God. God is faithful to His character, which means He is faithful to Himself. Wow! Ito pa lang actually, enough na ito. Tapat ang ating Panginoon sa sarili niya. Dahil ang Panginoon hindi nagkakamali. Hindi nagkakamali. Kasi kung nagkakamali ang ating Panginoon, kung limitado ang Panginoon, we can never consider Him as God. But because He is righteous, He's full of mercy, He's full of justice, He never goes wrong. Kaya He's faithful to Himself. This is the absolute core. I believe, reminder lang ito doon sa pinag-usapan last week, 2 Timothy 2:13. If we are faithless, He remains, for He cannot disown Himself. Okay.
Ngayon, gets na natin ang kaibahan ng faithless at saka ng unfaithful. Amen? Amen? Okay, Pamela. Kapag ba ako, faithless ako, will I be saved? Am I still saved? Yan? Ligtas ba ako kapag faithless ako? Yes. Why do you say so? Thank you. Yes. And napag-usapan po yung difference between faithless And yes. and doon po is meron pong story nung man, Mm-hmm. nung gusto pong pagalingin. Yes. So, nung time po na yun, yung lalaki po na yun, wala po siyang faith. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya, nung time po na yun, si Lord po, pinagaling pa rin po yung anak po niya. Mm-hmm. And nung time po na yun, it is a reminder for us din po na hindi po, sabi niyo nga po kanina, hindi based sa mga works natin or merits. Yes. Tayo maliligtas. Okay. Okay. Do you still remember that story of that man? Yung sinabi niya, I have this unbelief, help me with my unbelief. Is that your point? Parang may nawawala, Pamela. Yung ganyan, joke lang. Hindi naman makakarelate ang lahat. Sorry. Tama yon. Tama, actually, if we are faithless, we are still saved. Pero, do not remain faithless. Hindi ibig sabihin, lisensya yon para magtuloy-tuloy ka maging faithless. Dahil kapag nagtuloy-tuloy ang faithless, magiging unfaithful. Kaya nga yung tatay na sinasabi ni Pamela doon, Lord, sabi niya, I have this unbelief. I have this struggle. Kasi dumaan na yung mga disciples, hindi pa gumagaling eh. Kaya sinabi ng Panginoon, kaya ba talaga? Sinabi nung tatay. Anong sinabi ni Jesus? Simple lang. With man, it is impossible, but with God, anything is possible. Lord, I have this unbelief. Help me with my unbelief. Amen? Kaya dapat hindi tayo nagre-remain faithless. Again, ulitin natin, 2 Timothy 2:13, I'm about to prove a point. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Because that verse, sometimes, nami-misuse yan, naaabuso. Mali ang pagkakaintindi, taken out of context. So, kahit pala hindi ako tapat, mananatiling tapat ang ating Panginoon sa akin. Mararanasan ko pa din ang katapatan ng ating Panginoon sa akin. Actually, no. That verse will never encourage you to be faithless or unfaithful. Case in point, para mas clear sa atin. Remember the parable of the servants? Clear example yun. Merong 5, may talents, binigyan ng yung servant, 5, may 2, may 1. Yung last servant, para mabilis na lang. Faithful ba siya? Faithful ba siya? Hindi. Nagbunga. Nagbunga ang unfaithfulness niya. Walang bunga actually. Tinago niya lang eh. Ano bang sinabi ni Lord? Kung taken out of context yan, iisipin mo, parang okay lang sa master. Pero hindi eh. Taken into account, sabi niya, wala kang ginawa. Dapat in-invest mo na lang. Anong nangyari dun sa third servant? Tinapon. Binigay yung isang talent sa may 5 talent, itinapon saan itinapon? Tinapon sa impyerno. That's how faithful God is. Ang point po dyan, kapag hindi ka magiging tapat, mararanasan mo yung mga consequences ng hindi mo katapat, pag hindi ka tapat. Dahil yun lang sinabi ng ating Panginoon. Understood? Naintindihan natin?
Amen. Then I saw heaven open and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True. Praise God. Excited na ba kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Actually, malapit na. Malapit na. Sino dito maraming pangarap? Amen. Pero I pray ang pinakapangarap natin ay makasama tayo sa rapture. Masama tayo sa rapture. Dahil malapit na yon. Ayan, sinabi, its rider was named Faithful and True, pertaining to the truth that God is faithful. Amen. For He judges fairly and wages a righteous war. Amen. Because His name is faithful and true, you can trust His justice today and His promises forever. Sino dito maraming pinanghahawakan ng mga pangako ng Panginoon? Amen. Yung mga wala pa pero pinanghahawakan ng mga pangako sa ating Panginoon. Brother Angelo, ano yung pangakong pinanghahawakan mo sa Lord? Na alam mong wala pa pero alam mong magiging sigurado kang nandyan na. Ha? Salvation for your family. Wala pa pero alam mong sigurado. Why? Because God is faithful. Amen. Siya, ikaw. Anong pangakong pinanghahawakan mo na na-discuss natin last weekend na alam mong kahit wala pa pero sigurado kong magiging nandyan yan? Yung mauwin ang campus. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Dahil pangako yan ng Panginoon, tandaan natin kapag ang Panginoon ang nagbigay ng pangako, tiyak, totoo yan. Tiyak, tutuparin niya yan. Amen. That's why let us be encouraged with this. Kahit wala pa, maniwala ka na nandyan na because that is faith. And why? God is faithful. Hebrews 6:13-14, when God made this promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. Talagang tinataya ng Panginoon yung sarili niya. Kasi wala nang mas tatas pa sa ating Panginoon eh. Bala mo buri nang sabihan kang Abraham, bisa ka talagang makasigurado. Sino dito gusto siguradong-sigurado? Ikatamo, di ba? Gusto natin siguradong-sigurado. Gusto mong manigarado, dapat nanggagaling yan sa ating Panginoon. Amen. Kaya sinabi niya, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself. Para makasigurado yung Abraham. Kasi imposible yun. Sa mata ng mundo, sa mata din ni Abraham, imposible yan eh. Pero meron bang mahirap sa ating Diyos? Sino dito pangarap niyang makatapos sa pag-aaral? Sometimes the reality hits, it may be impossible with you. Pero gustong sabihin ng Panginoon, I swore by my name. Anak, matatapos ka. Ganun yung sinabi niya kay Abraham. Kaya mas maiintindihan natin yung, can you please show Romans 4:18-21? Isa to sa mga nadamgit to ni Pastor Joshua nung Wednesday. No, 4. Romans 4:18-21. Yung kay Abraham, ako, mas naintindihan ko ngayon to. Against all hope. Sa ibang salin, hope against hope. Ano yung hope against hope dyan? Against all hope dyan. Yung hope na binibigay ng mundo. Wala na. Bagsak na. Science failed him. His anatomy and physiology failed him. Matwane po. His wealth failed him. The reality failed him. Hindi na siya magkakaanak. Hindi na siya pwedeng magkaanak. Yun yung realidad niya. Yun yung sinasabi ng mundo. Pero against all hope, Abraham in hope believed. Itong hope na nandito sa pangalawa, hindi na po galing yan sa mundo. Yung hope, son, in hope, galing na yan sa ating Panginoon. Believed and so became the father of many nations, just as it has been said to him, so shall your offspring be. Next verse, 19. Without weakening in his faith, bakit hindi nang hina si Abraham sa kanyang pananampalataya? Dahil tinanggap niya yung pangako, sige, itataya ko ang pangalan ko. Dahil alam niya, hindi nagkakamali ang Diyos. Dahil alam niya, tapat ang Diyos. Kung anong sinabi niya, yun yung mangyayari. Even sa atin, sabihin mo man sa sarili mo, imposible yan. Sabihin ng pamilya mo, imposible yan. Sabihin ng mga kaibigan mo, imposible yan. Pero kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari yon.
without weakening in his faith. Ito yung sinasabi ko, the hope that comes from science, wala na. He faced the fact that this body was as good as dead. Patay na. Anatomy patay na, physiology patay na. Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb, ito pa, yung asawa niya, barren, was also dead. Sa mundo, realidad nila, wala nang pag-asa eh. Pero 20, yet, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. 21. Being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Imposible man, pero alam ni Abraham, gagawin ng Diyos yung pangako niya, yung pinangako niya sa niya. Bakit? Dahil tapat ang ating Panginoon. Actually, hopefully, marami tayong mga pangarap. Maybe mga pangarap imposible, pero tandaan niyo yan, sinabi ni Pastor Manny, God is more glorified sa mga imposibleng pangarap na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dahil kapag ang pangarap mo, kaya mong tuparin, hindi ka na magtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, advice ko sa inyo, mangarap kayo yung hindi nyo kayang gawin. You will appreciate the power of God more kapag mangangarap kayo ng mga imposible. Without vision, people perish. Sinabi sa Proverbs. Kaya mga pangarap nyo, yung mga pangarap na binigay ng Panginoon, manghawakan lang kayo. Dahil ang Panginoon sumumpa sa hindi ginagamit tayo for His sake. Kasi, church, this is the reality. Tayo yung pinakakawawa sa lahat ng mga tao sa mundo. Kung ang Panginoon natin, hindi niya tutuparin yung mga bagay na sinabi niya. Tayo, makalunos tayo. Sayang yan. Tignan nyo, tayo ka nga brother. Anong pangalan mo? Danilo. Pinakapogi niya pa ngayon, no? Imagine mo, nakatakin tsaka kapogi mo ngayon brother. Sayang yung bihis natin, sayang yung preparation. Yung mga taga-Sapang Bato, pumunta pa po dito, ang mahal ng pamasahe, sayang punta kapag ang Panginoon hindi niya tutuparin yung pangako niya. Pero, hindi ganon ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin, totoo. Ang Panginoon natin, buhay. Ang Panginoon natin, tapat. Bawat pangako niya ay matutupad. Amen. Manghawakan lang tayo. Praise God. Second point. God is faithful. Thank you, Lord. In His character, which means He is completely unchanging. Meron ba kayong nakasama na pabago-bago ang isip? Meron ba kayong ikaw, Jeff? Ay, akala ko tinuturo mo yung sarili mo. Meron ba kayong mga kasamang pabago-bagong isip? Yung for example, kita tayo sa McDo. Tapos, mga 10 a.m. Tapos, mga 9:50. Pwedeng 10:30. Uy. Pwedeng 10:30. Yung nakabihis, na-caught off guard ako dun Hindi ko alam sa point niya Pwedeng 10:30. Tapos, sige, 10:30. Hindi mga 11 na lang. May naranasan na ba kayong mga ganong kasama? Enjoy mga kasama yung mga ganon, di ba? Enjoy. Enjoy. Mga pinapadala ng kalaban para De joke, inaalaw ng Lord yan to test your patience. Buti na lang, Lord, hindi pa bago-bago. Sana lang tayo pupulutin kung pabago-bagong isip ng Panginoon. Alam mo, kung si Lord pabago-bagong si Matt medyo mabait ngayon talagang magiging mabait ako. Nakikita niyo yung point. Pero si Lord hindi pa bago-bago. He's fixed. He's constant. In the world we live in, pabago-bago yan. Especially in your generation. Hindi lang, yes, the reality, kahit sa generation namin, ang reality, change is constant. But in your generation, change is fast-paced. Mabilis. Dati, uso milk tea.
Tapos kape. Ngayon, matcha. Matcha. Dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko, nagmatcha ako. Masarap. Try nyo. Papagbago. Papagbago yung uso. Hindi reliable. Kaya alam nyo, marami sa mga issues ng mga kabataan ngayon sa mental health, mga problema, dahil unstable. Unstable ang mga bagay. Unstable, no? Kahit ang social media, unstable din. Hopefully, wala dito ang nag-comment kay Ivana. Ay, dun sa 100, pilan lareta? 100 iPhone 17. Praying, Lord, ala pong may comment, blue, green. Ano yung challenge? Magko-comment ka ng, alam mo, brother Nat. Ano yung hindi. Ba't ang daming mga nag-uusap-usap? Hinahanap. Alam nyo, kahit yung iPhone 17 na yan, maluluma yan. Bago ngayon, luma bukas. Pero ang Panginoon, hindi maluluma. Kaya nga tignan niyo yung katabi nyo, kapag may Panginoon yan, hindi naluluma yan. That's the power of having God in our lives. Kahit mukhang luma yan, hindi naluluma yan. Praise God. Sinabi sa Malakay 3:6, which is a familiar verse, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ang sarap. Kanyaman, ang sarap pang hawakan ng isang Diyos na sinasamba, ang Diyos na sinasamba natin, hindi nagbabago. He is our solid rock. He is our firm foundation. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me shaken, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. We can put our faith in Jesus because He does not change. Amen. Praise God. In James 1:17, wait lang bago yon. Because God never changes, you will never be abandoned. Ang issue, isa sa mga issue ng mga kabataan ngayon, yung parang isolation, pinapabayaan. Pero dahil ang Panginoon natin hindi nagbabago at hindi pa bago-bago, you will never be abandoned. What He promised yesterday, nyama na, He will keep it today. Because He never changed. James 1:17, every good and perfect gift is from above, praise God, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. To make it simple, ang Panginoon hindi moody. May kilala ba kayong moody? Ano ay, patay kang bata ka. Yung masaya ngayon, after 30 minutes, wala na sa mood. Masaya kayo eh. Ba't tumatawa ka, Angelo? Okay. Just imagine kung ang Panginoon moody, ay, ka pa mag-pray, ala ko king mood. Kapama niyan. Sila dito yung mga yung mga sip-sip sa magulang, hinihintay muna masaya yung mga magulang bago humingi ng mga bagay-bagay. Ibahin niyo si Lord. Kahit anong season pa yan, si Lord will always wait for you to pray. Kaya sinabi niya, if you need wisdom, sabi niya sa James, di ba? James, taken din yan eh. If you need wisdom, ask me. And I will give it to you generously without finding fault. Amen. Kaya, sa mga tatamaan, sa mga Kristiyano, bawal ang moody. Ba't yung mga girls yung tumatango? Amen. Tandaan nyo, kapag Kristiyano na tayo, bagong nilalang na tayo. Amen. Praise God, praise God. What God gives today, He meant to give. What He promised before, He will still give now.
He never changes. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen. Numbers 23:19. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Hindi sinungaling ang ating Panginoon. Hindi nagbabago ang isip ng ating Panginoon. Yep! Can you please show Exodus 32:14? Oh, wait. Standing point natin, He should change His mind. God is not like that. He doesn't change His mind. Do you agree? Hindi nagbabago ang isip ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala kayo, kumbinsido kayo doon. Amen. That is who He is. Pero can you please show Exodus 32:14? Sinabi po dyan, di ba? Sinabi sa Numbers 23:19, He doesn't change His mind. Pero sinabi dyan, then the Lord relented and did not bring on His people the disaster He had threatened. Backstory po dyan. Ang mga Israelites, idolatry, gumawa sila ng mga golden calves. Sinabi ni Lord, papatayin niya ang mga Israelite. Nag-intercede si Moses. Then, in Exodus 32:14, then the Lord relented. Then did not bring on His people the disaster. Akala ko ba hindi nagbabago ang isip ng ating Panginoon? Paano kung may lalapit sa inyong mga kaklase nyo? Diba sinabi mo, yung Diyos na sinasamba mo sa Calvary, hindi pa bago-bago, hindi nagbabagong isip. Pero nabalitaan ko, mayroon sa Bible, He relented. Paano po natin yan ma-reconcile? Ibig bang sabihin, sinungaling ang Bible? Ibig bang sabihin, contradicting ang Bible? Kapag yes yan, ay huwag na natin itong gamitin. Final authority to eh. Kung may contradicting dito, kahit isang sentence lang, this is not 100% accurate anymore. Pero bakit dyan sinabi? God relented. Dapat papatay niya ang mga Israelites. Kaso dahil nag-intercede si Moses for them, hindi na nangyari yon. Did God change His mind? That's my question. Did God really change His mind? Nagbago ba ang isip ng ating Panginoon at that moment, at that instant? Nagbago ba ang isip ng ating Diyos? Yes or no? Sige hindi naman tayo magde-debate gaya ng ginawa namin sa WAM kanina. Taas mo ang kamay mo kung naniniwala kang nagbago ang isip. Unahin mo natin, hindi nagbago ang isip ng Panginoon. Raise your hand. Kung hindi nagbago ang isip ng Panginoon dyan sa pagkakataon na yan. Okay. Pwede nang ibaba. Sino naman dito ang naniniwala na dyan sa pagkakataon nagbago ang isip ng Panginoon? Feeling ko mas marami dito. Sino ang di sigurado? Sino ang di alam? To answer you, hindi nagbago ang isip ng Panginoon. Hindi nagbago kasi kapag kahit isang instance lang, magbago ang isip ng Panginoon, bagsak tayo sa point number 2. Dahil sinabi dyan, He is faithful in His character, which means He is completely unchanging. Completely. Hindi partially complete. Hindi po nagbago ang isip ng Panginoon dyan. He relented because He is being consistent with His character. And what character is that? Full of letter M. Mercy. Very good. Consistent pa rin siya sa character niya. Okay, paano mo mapaprove yun, kuya? In 2 Chronicles 7:14. Sorry, hindi ko nasabi yan kagad kanina. Kasi ang Bible is perfect. Ang Bible, lahat yan, linear, konektado yan. Tingnan nyo This is His principle.
If my people who are called by my name will humble themselves, ganun po ang ginawa ni Moses, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Nangyari po ba yon dun sa Exodus? So nagbago ba ang isip ng Lord? Nagbago ba ang isip ng Lord? Nagbago ba ang isip ng Lord? Hindi po. Naging consistent lang siya sa character niya na He is full of mercy. What am I pointing out here? Sometimes we will fail. We would fail. But in the context of repentance, in the context na lumapit tayo sa Panginoon dahil nagkamali tayo, because He is full of mercy, we will enjoy redemption. Nabigla ba si Lord doon? Ay, si Matt, yung anak ko nagkamali. Hindi po. Alam na ng Panginoon yan, even beforehand pa. Dahil ang Panginoon, all-knowing, omniscient. Nabibigla? Hindi. Ganyan ang dynamics ng relationship natin sa ating Panginoon. You will enjoy that dynamics if there is humility, submission, repentance. Mai-enjoy natin yan. Amen? Understood? So, plakado na hindi nagbabagong isip ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. God's word isn't maybe. Amen. It's guaranteed because His nature doesn't change. Amen. Hebrews 13:8. Jesus is the same yesterday and today and forever. Hallelujah. Praise God. Last point. Hallelujah. He is faithful in His character. God is faithful in His character, which means He is the standard of ultimate truth. Siya ang standard ng ultimate truth. You know, Jesus, hindi lang niya tinuro ang katotohanan. You know, the greatest question ever asked, tinanong yan ni Pontius Pilate. If you're familiar with that, the greatest question in the history of mankind, one of the greatest questions, tinanong ni Pontius Pilate, ano yon? What is truth? Tinatanong niya sa truth himself. Ito yung mahirap sa atin eh. We are looking for truth in all the wrong places. In all the wrong platforms. But I tell you, there is just one truth and that is Jesus. Kasi sinabi niya sa John 14:6, Jesus answered, hindi naman magsisinungaling ang ating Panginoon because He is consistent with His character. Sinabi niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Jesus doesn't point to the truth. Doesn't just point to the truth. He is the truth. Siya ang katotohanan. Amen. Always remember this. Merong kaya dapat be careful. Hindi ko alam kung narinig nyo to. What may be true to you is not true to me. Narinig nyo na ba yun? Kung ano yung totoo sa'yo, pwedeng yung totoo sa'yo, hindi totoo sa akin. That's not truth. Truth is never relative. Truth is never cultural. Though I'll give you a mathematical equation. Ang 1 plus 1 ng Pilipinas, 2. 1 plus 1 sa Germany, 3. Ano yung 1 plus 1 sa Germany? Sigurado kayo? O sa Sri Lanka? 2 pa din? Sure? Sa South Africa? Sure? Na-research nyo yon? That is just mathematical equation. Yun yung sinasabi kong hindi sila relative. Kung ano dito, ganun din doon. That is just a mathematical equation. There is more higher than that. More, that's higher than that, no? And that is God's truth. And that is Jesus. If you have Jesus, you have the truth. And that truth will always set you free. Kaya ang dami ngayon nagdi-deceive sa social media. Sa social media, ang daming deceptions ngayon. Pero if you have Jesus, you can battle all those deceptions. Mga kabataan, please be mindful sa mga pinakikinggan nyo.
Especially, you live in the age where influencers are the standard of information. Ingat. Ingat po kayo. What you see in the social media is not really the truth. You already have the truth. It is in your Bible. Imbis na mag-social media kayo, use your Bible. Though, pinag-usapan din sa worship team your social media accounts. Sino dito may social media account? That is your mission field. Mission field din po yan. Amen? In a changing world, Jesus is the constant truth. Speaking of word, John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Sino dito? Ito paulit-ulit because I want to make sure sino dito nag-e-enjoy sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. You know, if you're enjoying reading, and not just reading, for the sake of reading, meditating, you will always have the truth. And you will have the power to do this truth na nababasa natin because the Holy Spirit is with us, is in us. He will empower us to do every truth na siya din naman maglilid sa atin. Praise God. We don't measure God's word by our world. We measure our world by God's word. Because His truth never changes. Amen. Lastly, Proverbs 19:21. People might make many plans. Maraming plano. Marami yan. Na planos. Happy birthday. Talagang birthday nung ngayon. Praise God. Pero this is what ito ang reassuring at saka ito yung saan natin panghuhugutan ang confidence natin. But what the Lord says is what will happen. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun yung mangyayari. Paano mo mararanasan yan? Mag-submit ka sa ating Panginoon. Marami tayong plano. Tandaan niyo yan. Pero hindi lahat ng plano natin tama. Hindi lahat ng plano natin maganda para sa atin. Ang plano ng Diyos, Jeremiah 29:11, which will never be outdated and old-fashioned. For I know the plans I have for you. Alam na ng Diyos ang plano niya sa ating lahat. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. We will have that if we will continue trusting God. And ang pag-trust sa ating Panginoon, naging devotion niya ni na Brother Matt, Brother Gerson, trusting God, no? Trusting God doesn't mean magiging madali ang lahat. Sino dito aminado sa pagtitiwala sa Panginoon? Sometimes mahirap. Amen. May mga sacrifice, may suffering, pero tandaan nyo, trusting God will always be the best and the right decision we could ever make. Amen? Because God is faithful in His character. Hallelujah. Lastly, you can trust God's word more than your plans. You have plans, pero mas maganda pa din ang salita at mga pangako ng Panginoon because His truth is the one thing that will always come to pass. God's word has the final say. God's word has the final say. Hindi sinabi ng katabi mo. Hindi sinabi mo sa sarili mo. Ang salita pa rin ng Panginoon, siya ang may final say. Because God is faithful in His character. Amen? Review tayo. God is faithful to His character. He's faithful to Himself. He's completely unchanging. He's the standard of ultimate truth. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon.